Ay, yung ganitong sabaw, nasubukan nyo na ba? Tapos may bulaklak pa ng kalabasa. Ay, talbos pala. Tapos ayan, sitsaron ang sahog niya. Ako po ay kay lapot ng sabaw. Abay, tingnan nyo naman. Ay, ginulay na mais nga kasi iyan. At tapos nga, pinalapot natin yung sabaw. Ay, may tama nga kasing pagluluto para riyan. Kayo ba, kapag nagluluto nito, papaano ba ang ginagawa nyo? Ayan nga, may talbos nga tayo ng kalabasa. Mas maganda sana kung may bulaklak pa. At tapos nga eto, yung mais natin, nakabili ako 1 kilo. Huhugasan nga muna natin yan para matanggal naman yung mga buhok. Ayan, malinis na. Nahugasan na. Eto, ganito lang ang tamang paraan para lumapot ang sabaw. Ayan, yung mais kayurin mo. Abay, syempre, para maging pino. Sa iba nga kasi nakikita ko, kinukutsil. Yung butil ng mais ay hindi pino. Paano lalapot ang sabaw mo? Abay, kahit anong gawin mo. Kapag yung mais mo hindi pino, ay naku, good luck na lang sa sabaw mo. Wag ka nang maghanap ng malapot na sabaw kung hindi rin lang ganito ang pagluluto mo. Ayan, matapos nating makadkad yan. Eto, sibuyas at bawang. Meron din konting bagoong pampalasa at saka chicharon sa hugba. Kaya tayo na yung maggisa. Ay, sa kaldero na nga. Para nga diretso sabaw na. Iyan lang naman ang sangkap niya. Bawang at sibuyas ay igigisa. Tapos ilalagay natin yung kaunting bagong pampalasa. Kung wala kang bagoong, patis naman ay pwede na. Pero kung sosyal ka, hipon ang isahog mo sa kanya. Dahil nga kasi ito ay pangmasit, charon lang ang sasahog natin sa kanya. Ayan nga, matapos nating maigisa. Yun ngang mais natin, ilagay mo na. Isasama nga natin sa ginisa para nga syempre malasa. At syempre, lalagyan natin ng kaunting tubig yan para hindi naman manikit sa kaldero itong ating gulay. Hayaan mo nga lang magyapang makuluan. Tapos nga, timplahan mo na rin yan. Nilagyan ko nga siya ng pinong paminta. Timplahan mo na nga ayon sa iyong panlasa. Bahala ka na. Alalay ka lang sa asin dahil nga may bagoong na, diba? Habulan mo na lang ng konting patis mamaya kung kulang pa. Dahil nga, diba, wala naman tayong karning sahog. Maglagay ka na rin kahit 1 cube. Tansyahin mo na nga rin ang lasa. Naniniwala ka pa ang mahusay na kusinera. Magaling manansya. Ayan nga't matapos natin maigisa. Di sabawan mo na. At konting kulo lang na may luto na yan. Kasi nga pino na yan. Dahil nga kasi pino yan, makikita mo, lalapot na itong ating sabaw. Halu-haluin mo rin para hindi manikit ang puwitan. Tapos kung sa tingin mo ang lasa niya okay na, ilagay mo na yung gulay niya. Ito ang usbong ng kalabasa. At may iba pang ang gulay na pwedeng ilagay sa kanya. Hiwaan mo nga ng ampalaya. Pero katasin mo muna yung ampalaya para matanggal naman yung pait niya. Ayan nga. Kung ang gulay mong nilagay nalanta na, yung chicharon ilagay mo pa. Yung dami nga ng chicharoy, bahala ka na. Ayan nga, ganyan. Tikman mo uli. Kung kulang pa ang alat, lagyan mo pa ng kaunting patis. Hindi na nga tayo naglagay ng asin dyan dahil nga may bagoong na. At yung chicharon na may alat pa. Ayan nga, kung sa tingin mo ang lasa niya okay na. Ayan, maghain ka na. Tayo nakaluto na. Tingnan mo yung sabaw, ang lapot, diba? Sundan mo nga lang ang paraan kung gusto mo ng malapot na sabaw ng mais na ginulay.